Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Mic test. Mic test. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Mic test. Mic test. Ayan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malipin Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na sa ayaw at sa gusto natin ay matatapos at matatapos, lilisan at lilisanin tayo ng buwan ng Ramadan. Napakaiksi. Di ba? Hindi natin na mamalayan. Ngayon, ika-22 ang pag-aayuno. Ika-22 araw ng Ramadan. Mga alipin Allah subhanahu wa ta'ala, napakabilis yung mga araw, oras na dumaan sa atin. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, inobliga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pagkakaobliga sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang sa ganun ay kayo magkaroon ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay natalakay natin paulit-ulit sa mga topic na napag-usapan natin, mga na-share natin o naibahagi natin. Pagkaraan ng sabihin ang la'allakum tattaqun, ayyaman ma'adudat, mga araw na limitado, araw na bilang lang, araw na kung saan ibig sabihin ayyaman ma'adudat, pag-ayon sa buwan ng Ramadan ay hindi po yan araw-araw hanggat sa ikaw ay lumisan na sa mundong ito. Hindi po, bagkus ito ay isang buwan sa isang taon, at naglalaro pa yan. Kung hindi 29 days ay 30 days. So, ayyaman ma'adudat, bilang na yung mga araw. Dito mo mararamdaman na kung saan ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay napakabilis at napakasaglit lang sa atin, na kung saan kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ayyaman ma'adudat, mga araw na limitado, sapagkat o bilang ng mga araw ay sapagkat ang dahilan, isa sa pinakadahilan ay ma-convince tayo, ma-encourage tayo na saglit lang yung pag-aayuno na yan. Hindi po ito mahirap, hindi po ito nagpapahirap sa atin, sapagkat ito ay bilang lang na araw. Okay, mga alipin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tayo ay nasa araw pa na kung saan malapit nang matapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay gusto kong ibahagi sa inyo na kung saan isa sa mga magandang gawin natin sa buwan ng Ramadan habang ito ay nalalapit na magtatapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay isa na ho yun yung pagtatawba o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawba, ang salitang tawba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mula sa wikang Arabic na tawaba, na ibig sabihin ng tawaba ay ang
pagbalik. Yun ang sabi ng tawaba. At ang sabi naman ng mga ulama na ang ibig sabihin ng tauba, yung kanina, yun yung literal meaning nun. Ito naman, yung sabi ng mga ulama, kahulugan nito, ang tauba ay walang pag-aalinlangan na ito ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga nagawa nating kasalanan. Okay. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana nakikinig yung mga kapatid natin o hindi natin kapatid sa relihiyon na kung saan kayo ay nagmalabis na gumawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun bang walang bawal-bawal sa'yo, walang haram-haram sa'yo, lahat sa'yo halal, lahat ginagawa mo. Let's say, halimbawa, ikaw ay makasalanan, umiinom ng alak, mga iba't ibang bisyo na kanyang ginagawa. Kapatid, kapag marinig mo itong nasihat na ito, isipin mo kapatid, na kung saan, kung ikaw ay nagmalabis na magkaroon ng kasalanan, gumawa ng kasalanan, ay tandaan mo ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, o kayong mga alipin ko, sabi ni Allah, o kayong sabihin mo, o Muhammad, sa mga alipin ko na aking sinabi na silang mga alipin ko na nagmalabis na gumawa ng kasalanan, la taqnatu min rahmatillah, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag, awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kapatid mapuno mo ang kasalanan ang mundong ito, ay huwag kang magdalawang isip na hindi ka patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palatandaan na ikaw ay hinahantay ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwanan ang mga maasiya, mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay nandyan ka pa kapatid na ikaw ay nabubuhay. Yan ay awa sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kanyang sinasabi na la taqnatu min rahmatillah, huwag kang mangamba, huwag kang magdalawang isip na kung saan hindi ka patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng mga kasalanan. Kahit anong uring kasalanan yan, pero kung ikaw ay taus puso na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay patatawarin na, sapagkat si Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Siya ang mapagpatawad sa kanyang mga alipin. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Magbalik loob kayo. Kayong lahat ay magbalik loob, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal mu'minun, kayong mga mananampalataya. Nang sa ganon ay kayo ay magtagumpay. So, kabilang sa napakainam na gawain, nang sa ganon ay tayo ay magtagumpay sa mundong ito, ay kabilang na po yan yung pinakamalaking dahilan niya ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.
pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng taos puso mga kapatid, ikhlas, kinakailangan taos puso ka na magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. O kayong mga mananampalataya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng pagbabalik loob na nasuha, dalisay ang inyong mga puso. Ibig sabihin, magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay ikhlas, kayo ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay taos puso na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo at buburahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga nagawang kasalanan dahil doon sa pagbabalik loob niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit kinakailangan tayo ay magbalik loob? Sapagkat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay nagkakamali. Tayo ay tao, insan, mula sa salitang Arabic na nasiya, na nakakalimot. So ang tao ay nakakalimot mismo. Ang Adam alayhi salam o ang Adan alayhi salam, na kung saan siya ay asawa niya ang Eva, kasawa niya ang Hawa, na sila ay nananahanan tumira sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero sila pa rin ay nakagawa ng masama. How much more pa kaya dito sa mundo? Hindi naman paraiso ang mundong ito. Sa mundong ito, lahat problema. So kung si Adam ay nakagawa ng pagkakamali dahil nga siya ay tao, siya ay nakagawa ng pagkakamali sa paraiso. Sa paraiso pa yun na how much more pa kaya sa hindi paraisong lugar, di ba? So, mas lalo tayo ay makakagawa at makakagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay mga tao na nakakalimot. Anong sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kamag-anak o ang lahat ng angkan ni Adan, ibig sabihin ng mga tao, ay nagkakamali, nakakagawa ng pagkakamali, at ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa mga nagkakamali ay gumagawa ng siya ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo kung ano nga ba yung pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat maaari tayo ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi natin alam kung ano yung mga kondisyon nito, hindi natin alam kung ano yung mga nararapat na ating i-intention o ating gawin nang sa ganon ay maging katanggap-tanggap ang ating pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang po sa mga kondisyon, mga dapat mong gawin kapag ikaw ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagtanggal sa sarili mula sa kasalanan. Kinakailangan siyempre tatanggalin mo yung kasalanan na yon. Ikaw ay sasabihin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ako ay nakagawa ng ganitong kasalanan, patawarin mo ako sapagkat kung hindi mo ako patawarin ay magiging kabilang ako sa mga talunan. Ya Allah, patawarin mo ako sapagkat ako ay isang alipin mo lang, ako ay isang tao lang na kung saan nagkakamali. So kailangan kondisyon po yun, na ikaw ay magdudua, na mananalangin na magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Lawan na Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, isa rin sa mga dapat mong gawin ay pinagsisihan mo yung kasalanan na yon. Hindi pwede na sabi mong nagbalik loob ka pero proud ka namang ikinukwento yung kasalanan na ginawa mo. Halimbawa, nung ginawa mo yon, ay sabi mo,
Grabe, nung sinuntok ko siya, nung ginanito ko siya, nung ginawa ko to, yung babae na yan, ganito, ganyan. Masaya ka pa, kinukwento mo pa. Ayun, ay nagbalik loob ka ba? Hindi po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya dapat po, hindi mo kinukwento yung kasalanan na yon na pinagtaubatan mo, yung kasalanan na yun na pinagsisihan mo. At sa ang kasalanan na yon ay kinakailangan din kapatid ay kinamumuhian mo ito. Kapag naalala mo, naririnig mo, nare-remind ka doon sa kasalanan na ginawa mo noon, sa pinagsisihan mo na yon, ay nalulungkot ka, nakakaramdam ka ng pagkalungkot sa iyong sarili, at isa rin sa mga sinasabi natin ay nagsasabi tayo ng astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mga kapatid, kabilang din sa dapat gawin natin kapag tayo ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag natin babalikan pa yung kasalanan yun. Halimbawa, sabihin mo nagtaubat ako ngayon pero ginawa mo naman kinabukasan. Well, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Pag ikaw ay nagkamali, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mainam kapatid, kabilang sa mga magandang gagawin mo ay pag naalala mo yon, ikaw ay nalulungkot, at pag naalala mo yun ay hindi mo na rin binabalikan. Kasi mamaya naalala mo, halimbawa, kayo nagipagsyota naalala mo yung ex mo, tapos nagkita kayo, binalikan mo, gumagawa kayo ng zina. Hindi po pwede yun kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabilang din po sa mga gandang gawin kapatid, o shurut o shart o condition na para matanggap ang iyong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maghihingi ka ng patawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time maghihingi ka ng kapatawaran doon sa nagawan mo ng kasalanan. Halimbawa, may sinuntok ka, may ninakawan ka, may ginanito ka, ganyan-ganyan, etc. and so on, atraso. Kailangan tanggalin mo yung atraso na yon. Maghingi ka ng, importante makapaghingi ka sa ng kapatawaran. Pero syempre, na kailangan maging mapagkumbaba ka din sa paghihingi mo ng kapatawaran doon sa nagawaan mo ng kasalanan. So, pwede po ba na sa Allah ka lang maghihingi ng kapatawaran? Hindi po. Hindi po. Kinakailangan maghihingi ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tanggalin mo yung atraso na yun. Sapagkat may mga kasalanan din naman kapatid na walang atraso. Atraso mo lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, hindi ka nagsasala, hindi ka nag-aayuno, yan ay atraso mo yung kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero halimbawa, kung may ninakawan ka, may sinuntok ka, etc., etc., and so on, hindi ka may pinatay, ganun, hindi, kinakailangan maghingi ka ng patawad doon. So, bahala, napakasaklap yung pinatay mo, no? Siyempre, paano ka makakapaghingi ng patawad, yung patay na nga eh. Bumaki ka na lang siguro family niya, sa kanyang pamilya. At sa araw ng paghukom, wallahu a'lam kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero inshallah, ikaw ay patatawarin Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat marami ng mga hadith na kung saan isang lalaki na nakapatay ng maraming tao at siya ay nagbalik loob, siya rin ay pinatay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtataubat ay tinatanggal niya, ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatanggal na yung mga nagaw nating kasalanan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wat bisayat al-hasanatamuha," at sundan nyo ng mabuting gawain kapag kayo ay nakagawa ng masama. Ganun din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang paggawa ng mga kabutihan ay natatanggal niya ang mga kasalanan. Kaya kapatid, sa pananampalatayang Islam, porsigihin po natin ang mga bagay na yan, mga kapatid. Kapatid, isa ho sa gusto kong ibigay sa inyong nasiha patungkol sa pagtataubat. Pagkaraan ng iyong pagtataubat o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay piliin mo yung kakaibiganin mo.
Kasi halimbawa, sabihin natin yung mga kondisyon na na-meet mo, yung mga kondisyon na yun, pero doon ka pa rin sumasama sa mga kaibigan mo na gumagawa ng kaganong kasalanan. So, whether you like it or not, darating si Shaitan na ikaw ay binubulungan niya at dahil ikaw ay tao lang, natukso, ganyan, makakagawa ka naman ng kasalanan, babalik ka na naman nun. Kaya pinakaminam kapatid, piliin mo yung kapatid, kakaibiganin mo. Sapagkat pag hindi mo pinili, peligro ka kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nga ng mga Arabo, mga dalubhas ng mga Arabo, al-tuyur ala ashkaliha taka. Ang mga ibon ay makikita mo daw kung saan yung mga kaparehas niya. At sabi nga nila, tell me your friends who are and I will tell you who you are. Sabihin mo yung mga kaibigan mo sa akin at nasabihin ko kung sino ka. Malamang kapag ikaw ay sumasama sa mga tao na kung saan magnanakaw, nagbibisyo, ay malamang kabilang ka sa kanila. Kaya kapatid, sa pananampalatayang Islam, magtaubat po tayo, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat narinig natin yung hadith ng Prophet sallam na as-salat ila salat wa as-salawat as-sala ila salawat as-salawat wa salawat ila kama qala Rasul sallam, ang pagdarasal sa pagdarasal, wal jum'a ila jum'a wa Ramadan ila Ramadan. Halimbawa yung Fajr to Dhuhr, kung ano yung nagawang kasalanan mo doon ay buburahin yun. Friday to Friday, nagsala ka, ang Jum'a, lahat ng kasalanan mo doon, buburahin. Ramadan to Ramadan, ganun din, buburahin sa isang taon na yun. Liban, idajtanabal kabair. Sabi ng Propeta sallallahu kung siya ay umiwas ng malaking kasalanan. Ibig sabihin, yung mga malaking kasalanan, kinakailangan ng tauba. Kaya mahalaga, malaman mo ang tinatawag natin tauba na naging topic natin ngayon. At tauba na sinabi natin, ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang po ito sa napakalaking chance na magtauba. Kaya kapatid, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa ganun, kapag tayo ay nawala na sa mundong ito, ay sigurado na tayo ay nasa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang po ang aking may babahagi sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.